At tayo po ay nasa chapter 26. Ng ating 68 1689. London Confession or Baptist Confession of Faith. Well, alam niyo ang aking references ay unang-una yung exposition ng 1689 Baptist Confession of Faith ni Sam Waldron, 5th edition. At ang isa pa ay itong modern exposition ni Rob Ventura, edited by Rob Ventura, na ang paliwanag kung bakit nagkaroon nitong modern exposition ni Rob Ventura as an editor ay mahabang panahon na raw na si Sam Waldron ay gumawa nitong exposition. At ang isa pa ay si Sam Waldron lang ang gumawa noong exposition ng 1689. Kaya yung mga first gen na mga Reformed Baptist, ang kanilang source ay yung gawa ni Sam Waldron. Nung linggo ay natanggap ko na rin yung isang 1689 din, yung gawa naman ni James Renihan, yung To the Judicious Reader, at ito ay 1689 din. Pero ang ginawa ni James Renihan, iba yung kanyang pagkagawa dahil ito ay historical, dahil ang kanyang focus ay yung mga 17th century particular Baptist. Pag nakikita ninyo yung particular Baptist, yan yung mga Reformed Baptist ngayon. Kaya tatlong references ang aking ginagamit dito. Yung outline na sinusunod ko ay yung outline ni Sam Waldron sa kanyang exposition. Ang ika-apat na reference ay yung sinalin ni Pastor Romy Endaya sa Tagalog. At meron tayo makikita rito na mga Tagalog, at yun ay salin ni Pastor Romy. Ngayon, kung nakikita ninyo yung mga natalakay na natin, dito sa chapter 26, yung paragraphs 1 to 4, yan ay tumutukoy sa Universal Church. Ngayon, unawaan na natin kung ba't tinatawag itong invisible. Unang-una, ito ay binubuo ng lahat ng mga elect. Okay? Lahat ito ng mga elect. At invisible dahil hindi natin nakikita ang pagkilos ng banal na espiritu sa mga mananampalatayang ito. At kasama ba yung mga Israelites na sumampalataya sa Panginoon, kasama ba sila sa elect? Dahil alam naman natin ang doctrine ng election ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Of course, kasama sila. Ang sukatan nito ay yung kanilang pananampalataya sa darating na Mesiyas. At hindi yung dahil lahi sila, galing sila sa lahi ni Abraham. At hindi iyon ang kabilang sa mga elect. Ang kabilang sa mga elect ay yung mga sasampalataya sa Panginoon. At sinimulan din natin, last week, no, tama ba ako? Last week ay tinalakay natin ang dalawang talata o paragraphs, at yun ay tumutukoy sa local church. Ngayon, ang ating titignan ay itong talatang 7 or paragraph 7. At ito ang sinasabi ng paragraph 7, to each of these churches, local church na tayo, no? To each of these churches thus gathered, yan ang isang tawag sa local church, the gathered church. So to each of these churches thus gathered according to his mind, declared in his word, he hath given all that power and authority which is in any way needful for their carrying on that order in worship and discipline, which he hath instituted for them to observe, with commands and rules for the due and right exerting and
executing and of that power. Tatlo ang nakikita natin sa 1689 na mga passages patungkol dyan sa paragraph 7. Ito ang Tagalog na salin ni Pastor Romy Endaya. Sa bawat isa sa mga iglesyang ito na nagtitipon ng gayon ayon sa kanyang kaisipang inihayag sa kanyang salita, ay ipinagkaloob ang lahat ng kapangyarihan at otoridad na kailangan para sa pagsasagawa ng kaayusan sa pagsamba at disiplina na itinatag niya upang kanilang sundin, na may mga utos at panuntunan para sa nararapat at wastong paggamit at pagpapatupad ng kapangyarihang yaon. Ito lamang ang ating tatalakayin sa umagang ito, at tingnan ninyo ang emphasis nitong paragraph 7. At dito ipinapakita yung authoritative power ng isang lokal na iglesia. Maliwanag na naroong tinutukoy yung power and authority ng isang gathered church o ng isang lokal na iglesia. At tignan natin itong sinasabi ng confession na ito. Loobin ng Panginoon pala sa mga sa darating na talata, no, yung paragraph 8, paragraph 9, kung may panahon ay i-insert ko rin dito yung mismong mga punto ng mga 17th century particular Baptist, halimbawa katulad ni Nehemiah Cox at sila Benjamin Kitch, kung ano, papaano nila itinuturo itong 1689. Yun yung kagandahan ng librong ginawa ni James Renihan. Sariwa yung librong yon kasi 2022 lang yon na i-published. Yun yung dala ni Pastor Reggie nung linggo. Nung nakita niyong hawak-hawak ko. Itong paragraph 7 na ito, ay masasabi natin na napakalakas, no, napakadiin. Yung strong assertion na ang local church o yung organization ng isang iglesia ay masasabi natin hindi ito saklaw ng cultural choice at hindi rin ito subject, no, sa personal choice. Kundi ito ay nagpapakita na ito ay kalooban ng Diyos at ito ay ayon sa Panginoon. Ngayon, kung babalikan natin yung chapter 26 na talatang 4 na tumutukoy sa Universal Church, makikita natin dito sa paragraph 4 ay naroon yung implication ng pagtuturo. At ano yon? The Lord Jesus Christ is the head of the church, in whom by the appointment of the Father, all power for the calling, institution, order, or government of the church is invested in a supreme and sovereign manner. At ang ginamit na mga scriptural passages dito sa paragraph 4 ay ang Colossians 1:18 na nagpapakitang si Jesus ang ulo ng iglesia. Doon sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20, naroon yung utos ni Jesus na humayo at ipangaral ang mabuting balita at bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Turuan sila, gawin silang alagad. No, yung habang sila yung mahayo, gawin silang alagad. Makikita natin na nandoon ang mandato ng Panginoong Jesucristo. Kadalasan, kapag nababanggit yung Great Commission, ang akala ng iba ay ang tinutukoy lamang dito ay paghayo o pag-evangelize. Pero itong huling tagubili na ito, itong Great Commission, ay makikita natin ang konteksto nito ng patungkol sa local na iglesia. Paano natin masasabi? Tingnan nyo ang verses 18 and following ng Matthew 28. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ngayon, si Jesus bilang siya ang ulo ng iglesia
ay ang otoridad ay nanggagaling kay Jesus. Ngayon, pagdating sa verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, paano ba nagagawang alagad ang isang sumampalataya sa salita ng Diyos? Sa lokal na iglesia yon. Kaya makikita natin na hindi lamang sapat na mag-evangelize ka, tapos na. Kailangan sila ay gawing alagad. Ngayon, at sa gawain ito, bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At alam natin na ang katuruan ng bautismo ay pagkabilang at pagkadagdag at pagsapi sa lokal na iglesia. Kaya akala ng iba ang Great Commission ay to evangelize lang and that's it. Hindi. Ito ay nasa katuruan at pagkilos ng lokal na iglesia. Ngayon, balikan natin itong sinasabi natin na authoritative power na ito pagdating sa paragraph 7 o talatang 7. At mayroong tatlong talata tayong makikita rito. Ito ay ang talatang Matthew 18 verses 17 to 18. Alam ba ninyo, natatandaan ba ninyo itong Mateo 18 na ito simula sa talatang 17? At ganito ang sinasabi sa wikang Tagalog, kung ayaw ninyong pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. Ngayon, itong iglesia na ito ay hindi to universal church. Ito ay lokal na iglesia. Dahil ang pinag-uusapan dito ay church discipline. Kung magkasala ang isang kapatid, ang sabi nito ay magsimula ka na pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Verse 16, ngunit kung hindi siya makinig at ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Nakikita nyo, lokal na iglesia kasi yan ay mukhaan. Kayo ay naghaharapan. At sabi sa verse 17, kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. Local church, yaan. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Ngayon, dito lamang sa talatang ito ay ang emphasis dito ay local church. Ngayon, isa pa na gusto kong tignan natin ay ang 1 Corinthians at ito ay nasa kabanatang 5. 1 Corinthians chapter 5 at talatang 4 at hanggang talatang 5. 1 Corinthians chapter 5 verses 4 and 5. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kapag kayo ay nagkakatipon, nakita nyo, it is a gathered church. Ito ay pagtitipon ng iglesia. Kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Dito ay muli meron tayo makikitang church discipline at itong church discipline na ito ay excommunication. Sa verse 13 ng 1 Corinthians chapter 5, subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Meron tayo makikitang otoridad ang lokal na iglesia na gumawa ng hatol sa lokal na pagtitipon. Ngayon, ang isa pa ay ang tatlo lamang kasi ang binigay na proof text dito sa paragraph 7 ng chapter 26 ng local church at 2 Corinthians chapter 2 verse 6. Para sa gayong tao, ang kaparusahang ito ay nakararami ay ang kaparusahang ito ng nakararami ay sapat na. Kung ang tinutukoy noong 1 Corinthians 5 na ibigay kay Satanas, at makikita nyo ang layunin upang maligtas ang taong ito.
Kaya ang excommunication ay sa isang banda ay ang purpose niyan ay hindi itapon lang kay Satanas, kundi siya ay magpanumbalik, makitaan siya ng repentance. At hindi yan ang ating topic, pero ang gusto kong makita natin dito ay ang decision na nangyayari ay nasa lokal na iglesia. Ngayon, tingnan ninyo ang point na ito ng confession natin. Bawat kongregasyon, yun ang point ng confession. Itong ating 1689, chapter 26, at paragraph 7, argues that each congregation has been granted power and authority so it is able in itself to fulfill all tasks assigned to it by the Lord Jesus Christ. At yan ay, alam nyo, kahit na isang magulong iglesia, anong iglesia ba ang makikitaan natin na ubod ng gulo sa New Testament? Corinth. Ang iglesia sa Corinto. Ngayon, even the local church at Corinth, with all its problems, ay mayroong ganitong kapangyarihan na mag-excommunicate o magdisiplina. Kaya ko sinasabi ito, ay wag dumating sa atin na tayo ay tumingin ng mababa sa isang lokal na iglesia at sabihin natin, ano ba ang tawag doon? Immature church. Diba? Minsan gano'n eh. Immature yan eh. Kahit itong halimbawa ng Corinto, hindi ba magulong iglesia ito, pero mayroon silang authority to discipline ang isang ayaw magbalik loob sa Panginoon. Ang point, nakita ba ninyo yung argument na ipinakikita rito ng ating confession? This is the argument from greater to lesser. Ngayon, anong argument ba yung sinasabi natin na from greater to lesser? Matandaan ninyo na doon babalik tayo doon sa Matthew chapter 18 at mayroong doon sinabing binding and loosing, paggapos at pagkalag. Nung charismatic kami, ang maling-mali application namin, ang ginagapos namin, yung evil spirit at inuutusan pumunta sa buwan. Hindi. Actually, ang context nito, kung makikita nyo sa Matthew 18, ng paggapos at pagkalag ay church discipline. At tingnan natin ito, no, sa Matthew chapter 18. Dito ay sinasabi, sa talatang 17 muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa, ay yaong tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa, ay yaong kakalagan sa langit. At sinasabi ko sa verse 19, sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang inihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. At verse 20, sapagkat kung saan nakakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa kanilang gitna. Ngayon, tingnan ninyo itong point na ito. Kung ibinigay ng Panginoong Jesucristo itong tinatawag nating greatest task. Ano yung greatest task? May kapangyarihan ang lokal na iglesyang manali. At kung ano man ang inyong palian sa lupa ay siyang tatali at siyang tatalian sa langit. Ano man inyong kalagan sa lupa ay siyang kakalagan sa langit. At alam natin ang konteksto nito ay ang church discipline. Kaya kung nakita natin na kung ang iglesia ay mayroong ganitong responsibilidad at kakayanan, ano pa yung mga ibang bagay na meron ang isang tungkulin ng isang iglesia.
Kaya nga ipinakikita sa ating confession that the local church has everything it needs to fulfill every other directive commissioned by Jesus Christ. Ngayon, hindi lahat ng iglesia, alam natin, ang premise natin ito ay isang iglesyang well-ordered. Ngayon, paano ba natin masasabi ng isang iglesia ay well-ordered? It must be according to the pattern ng nakikita natin sa bagong tipan, sa New Testament. At kung ganito ang isang iglesia, ay sufficient ito, no? Kung anuman ang mga urgent or pressing situation at saka ng obligation. At sa ating confession, ipinakikita that the local church is a self-governing entity. Ibig sabihin, it is autonomous and it is independent. Bawat lokal na iglesia. At sa confession natin, meron din tayo makikitang regulation that it is regulated. Kapag sinabi natin, ba't meron ding regulasyon o regulated? Dahil ang nagtayo nito at nagtaguyod nito at ang ulo nito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang ibig sabihin, ang makikita nating gawa at pamumuhay sa lokal na iglesia ay naaayon sa salita ng Diyos. Naaayon ito sa pamamaraan ng pagsamba. Kaya meron tayong tinatawag na regulative principle of worship. Hindi tayo ang nag-iisip kung ano ang mga dapat nating gawin sa pagsamba natin o pagtitipon natin. Yan ay itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, pati sa pagdisiplina ay hindi tayo nag-iimbento ng pamamaraan ng ating church discipline. Church discipline must follow the disclosed patterns na makikita natin sa banal na kasulatan. Kaya, on the other hand, sinasabi natin na mayroong authority, mayroong nandun yung kapangyarihan ni Kristo sa iglesia lokal at naroon na ang iglesia ay mayroong kakayanan na harapin ang mga problema at alituntuning dapat sundin. At dalawa ang binigay ng ating paragraph 7. It's about worship and it's also about church discipline. I mean, kung may dalawa o tatlo nakatipon sa aking ngalan, ako'y naroon, yan ay worship. At yung isa naman na nakita natin ay pagharap sa isang kasama sa lokal na iglesia na hindi nakinig. Ngayon, dagdag pa natin ito. Yung isang iglesia, yung isang gusto kong tignan natin dito ay yung nasa Revelations chapter 2 at saka yung nasa Revelations chapter 3. Ito yung 7 iglesia, the 7 churches of Asia. At ang gusto kong tignan natin dito, ito ay may pagtutuwid si Jesus sa bawat iglesia. Meron siyang pinupuna at ang gusto kong makita natin, nandun yung 7 iglesia na yon, pero ang bawat iglesia lokal, yan ay iglesia lokal. Dahil yan ay nasa Asia Minor. Ngunit tignan natin na ang bawat iglesia lokal is held solely responsible for its own members and their discipline. Tungkulin ng lokal na iglesia na ayusin at harapin ang kanilang mga problema. At dito sa Revelations chapter 2 at saka chapter 3 ay patungkol ito, gusto kong tingnan, patungkol ito sa church discipline. Now take note, Jesus Christ never asserts nor assumes or implies that the other churches may exercise church discipline by intervening in another church's affairs. Hindi pwede makialam ang ibang lokal na iglesia sa nangyayari sa lokal na iglesia. Kahit na mayroong sasabihin na mayroong nangyari na
mayroong diniscipline ang church na ito at lumipat sa kabila at itinuloy ng kabilang church ang pagdiscipline at naayos. Kahit na mayroong ganitong pangyayari, still, hindi yun biblical. Kahit maganda yung ideya na kami na lang ang magtutuloy ng discipline ninyo. That is unbiblical. Kasi ang point natin ito ay ang bawat lokal na iglesia ay binigyan ng Panginoong Jesucristo ng kakayanan na harapin ang issues ng worship at saka ng issues ng discipline. Kaya ko sinabi ito, halimbawa, yung sa Revelation chapter 3. At ito ay yung iglesia sa Laodicea, talatang 14. Revelations 3, verses 14 to 22. Ito ang mensahe sa Laodicea, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, na saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawain, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mong ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Ngayon, basahin na lamang ninyo ang hanggang talatang 22, no, verses hanggang talatang 22. Ngayon, ang gusto ko makita natin dito ay hindi sinabi ni Jesus, pagtulong-tulungan nyo na 6 na iglesia, ituwid itong iglesyang itong sa Laodicea. Okay? Tingnan ninyo. Walang sinabi ang Panginoong Jesus ng ganun na magkaroon kayo ng konseho para i-focus itong problema ng Laodicea. Hanggang sa huling aklat ng Biblia, ang bawat lokal na iglesia ang siyang aayos at mag-a-address ng problema. Hindi pwede mangialam ang ibang iglesia. Hindi ko nilagay yung idagdag dahil ito ay patungkol sa Presbyterian. Ayaw ng Presbyterian Church yung ganitong turo. Kaya dito tayo maghihiwalay sa ibang mga Reformed churches because Presbyterian churches object to such independence for each local congregation. At ano ang kanilang pinaka masasabi natin na panlaban or classic passage patungkol sa argumentong ito doon sa Gawa chapter 15. Tingnan natin itong Acts chapter 15. Ito ang pinangahawakan ng Reformed churches. Kaya nga tayo Reformed Baptist. At sabi ko nga, kung ihahambing natin ang Westminster Confession of Faith sa 1689 Baptist Confession of Faith, pagdating ng chapter 26, mahaba ang ating doctrine at pagtuturo patungkol sa iglesia. Ngayon, ano ang makikita natin sa Acts chapter 15? Itong argumento, katunayan ito ay nasa sulat ni James Bannerman sa kanyang The Church of Christ. At ang argumento, no, at ito yung pagpupulong sa Jerusalem. Bigyan ko na lang kayo ng time na balikan nyo ito. At ang unang-una na makita natin ay yung gathering in Jerusalem. At itong pagpupulong na ito, nandun ang apostol, nandun nga si Santiago, na kapatid ng Panginoong Jesucristo. At, ang maaaring makita natin dito ay merong masasabi natin na merong ine-exercise. Wala na akong slide. Oo. Hindi ko na nilagyan. Baka mabasa pa nila eh. Pero yan ay Presbyterian na kasi. Anyway,
Yes, I would say that the gathering in Jerusalem exercised authority over many different local churches. And I agree. No, yan ay masasabi nating certainly correct yan. Kasi, ano ba ang issue? Si Pablo at si Bernabe ay pumunta rito sa Jerusalem at naabutan niya ang mga kagalang-galang na mga elders at nandun din ang mga apostol. At ang issue ay yung mga nanggugulo na galing sa Jerusalem na sinasabing ang mga hentil, kulang yung sila'y sumampalataya lamang at ligtas na, kinakailangan sila ay tuliin din. Yun yung mga brothers from Jerusalem na nanggugulo sa mga hentil. Kaya nagpunta si Pablo at si Barnabas, no, si Bernabe. At makikita natin na meron nga silang ginawang desisyon sa verse 23. At isinulat sa pamamagitan ng kamay nila, okay, na ang sinasabi, ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid, sa mga kapatid na nasa mga hentil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Ngayon, alam na natin kung ano ang pinanggagalingan. Ito ay desisyon ng mga apostol, desisyon din ito ng mga elders. Ngayon, sino kaya ang mga elders ito? Natandaan ba ninyo na nung sa earthly ministry ng Panginoong Jesucristo ay meron siyang piniling 70 at pinagpares-pares at pinahayo? Ngayon, bakit ba 70 ang pinili? Bakit hindi 50 at hindi 100? Dahil ito ay nakapattern doon sa Jewish practice na yung Sanhedrin ay merong 70 members. Marahil, yun yung pattern. Kaya ang ginawa ng Panginoong Yesus ay kumuha ng 70 at pinagpares-pares at pinaghayo at sabihin na for the kingdom of God has arrived. No? Dumating na ang kaharian ng Diyos. Pero anyway, ang gusto nating makita rito ay mayroong binigay na desisyon ang apostol, matatanda at mga kapatid at sa mga kapatid na at sa mga kapatid. At ito ay naka-address sa mga Gentiles sa Antioquia. At ganun din sa chapter 16, no, ng verse 4 ay mababasa natin na sinasabi at sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Okay. Yung gathering sa Jerusalem church ay makita natin meron ngang otoridad na nangyari na sundin ito ng mga iba pang mga lokal na iglesia na nasa labas ng Jerusalem. At dito, particularly, ay ang mga Gentiles sa Antioch. Sabi ko nga, hindi tayo lumalaban o kumukontra doon. Pero ito ang pinangahawakan ng Presbyterian Church. That the gathering in Jerusalem was a church council. O kaya synod. Okay, yun ang argumento ng Presbyterian Church. Pag sinabi nating synod, yan yung mga, yan ang binubuo o pagtitipon ng mga elders representing many different local churches. Yan ang point ng Presbyterian. And dito sa puntong ito ay maaari kong masabing I beg to differ, I beg to disagree. Bakit ganoon? Dahil totoo na makikita natin na yung linya nito ay apostol at pagkatapos matatanda sa iglesia at mga kapatid. Noong mga panahong yun ay makita natin ang mga elders ay nagpapailalim sa desisyon ng mga apostol. Wala namang argumento doon. Ngunit, ang argumento ko dito ay hindi ito synod o hindi ito konseho o council ng iba't ibang mga iglesia. Hindi nga ito konseho ng dalawang iglesia. Ito ay pagpupulong lamang ng isang iglesia
na iglesia na nasa Jerusalem. Ang point kasi ng Presbyterian, pag sinabi natin konseho, may representative ang bawat ang bawat lokal na iglesia ay may representative at doon sila nagpupulong-pulong. Yun ang synod. Ang point natin, in fact, there is no evidence that even Paul and Barnabas were among the apostles and elders who made the decision. Si Apostol Pablo at si Bernabe, sinugo sila ng Antiochiang iglesia para pumunta sa Jerusalem para linawin itong mga nanggugulo na mga Hudyo na galing sa hanay ng iglesia ng Jerusalem. Hindi sila kasama sa desisyon. Ang nag-decide lamang nito ay yung mga apostol, matatanda, elders, at mga kapatid sa Jerusalem. Kaya nga masasabi natin, walang ebidensya na kasama si Apostol Pablo at si Bernabe doon. In fact, they were excluded. At hindi sila kasama sa desisyon. At, sabi ko nga, yan ay wala ring ebidensya na mayroong mga elders na nanggaling sa labas ng Jerusalem. Kundi ito ay mga elders, apostol at elders, mga kapatid, na nasa Jerusalem Church. At then, the authority of the Council of the Church at Jerusalem ay sabihin natin, should not be called as a synod or council dahil sila lang yun eh. Pero, gusto ko rin tingnan natin, kakaiba kasi ang Jerusalem Church ng mga kapanahonang yon. Bakit ko sinabing kakaiba? Unang-una, meron silang, kung ito'y kakaiba, meron silang unique authority, kakaiba ang kanilang otoridad. Pagdating sa redemptive history na unparalleled no, sa mga iglesia na, at lalo na sa mga iglesia natin ngayon. Bakit ko ito sinasabi? Dahil unang-una ay pag nabanggit ang Jerusalem Church, ito ay composed ng 12 apostles ng Panginoon. So it was the church where the 12 apostles dwelt. At kapag apostol, yung impluensya ng apostol and their presence would give her official statements great authority. Apostol yan eh. Yan ang mga handpick ng Panginoong Jesucristo. Sila yung mga sumama kay Jesucristo. Sila yung naturuan ng Panginoong Jesus ng 3 taon. Pangalawa, ito ang talagang masasabi natin the definitive reason kung bakit naroon yung otoridad ng Jerusalem Church ng mga kapanahon ng yon. Pangalawa, it was the first church ng Kristyanismo. Yun ang unang-unang iglesia ng Christianity. At kahit na merong elders doon at hindi kabilang ang mga apostol, sabi ko nga, marahil ito yung mga elders na kasama na rin ng buhay pa si Jesucristo sa kanyang earthly ministry ay naroon na. Katulad ni Santiago, ni James. Hindi naman siya apostle, pero half-brother siya ng Panginoon, not even among the 12 apostles. Pero meron tayong makikita na si James ay merong authority at ang authority niya ay matatawag nating apostolic authority. Kaya kung gagamitin natin ang Acts 15, tanong natin, member ka ba ng Jerusalem Church? Ikaw ba ay apostol? Nakita niyo yung ating punto ng otoridad. At wala na apostol ngayon. Ang mga apostol ay kasama na ng Panginoong Yesus. Kaya kung wala ng apostol ngayon, babalik tayo sa turo ng confession. At ang turo ng confession, bawat lokal na iglesia ay mayroong otoridad. Ito ay autonomous, ito ay independent. Ano mga matututunan natin dito sa ating aral na ito? Ang kahalagahan ng authority ng local church. Kaya nga, alam nyo,
hindi optional sa isang Kristiyano na walang church. Nakita ba ninyo yun? Kung minsan mag-iisip sila na, pwede naman akong born again, pwede naman akong, pag namatay ako, punta ako sa langit. Pero, nakita niyo yung mandato ng Panginoon, dapat sila ay mapabilang sa isang lokal na iglesia. Na sila ay dapat na magpasanib o sila ay maging kasapi ng isang lokal na iglesia dahil ito ang practice ng early church. Nandun yung accountability ng isang mananampalataya. Kaya nga yung iba, kaya ayaw magpa-member, ayaw nila yun. Kaya we learn the high authority of the local church. Ito rin ang isang bagay na hindi nabibigyan ng pansin. Isang malaking pribilehiyo na ang isang Kristiyano ay mapabilang sa lokal na iglesia na may otoridad na nagbabantay at nangangasiwa sa kanila. Bagamat kusang loob ang isang Kristiyano na magpapamember sa lokal na iglesia, pero nakita natin na yung solemn privilege of being a member of a local church. At makita rin natin yung solemn responsibility of the local church na ang local church ay hindi dapat gumagawa ng sarili niyang batas. Huwag abusuhin ang tinatawag na authoritative power na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. We also need to understand the glorious liberty of the true local church. Alam niyo bakit? Wala nang mas tataas pa sa lokal na iglesia. Hindi katulad noon na yung mga churches dati nung kapanahon na ng Anglican Church, yung monarchy ang nasa ang humahawak at saklaw ng lahat ng lokal na iglesia. Okay? Na nandoon sa hari o sa reyna ang otoridad. Hindi. Ang otoridad ng isang iglesia lokal ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya, pati gobyerno ay hindi saklaw ng gobyerno ang iglesia. And finally, we observe the vital origin of the power of the local church. And that is the special presence of Christ. Konti man tayo dito. Pero whenever we are gathered in Christ's name, di ba sinabi ni Jesus, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, nasan si Kristo? Siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Ewan ko kung meron pang mga Christians na ang tingin sa local church ay an ordinary organization. At sa confession natin, ay nandong ipinakikita ang halaga ng lokal na iglesia. Kaya sa mga nadidiscipline, alam mo minsan tao lang ang nag-decide. No. May mga Christians na they took lightly pag na-discipline sa isang local church. Ngayon nakikita natin, hindi ganito ang turo. Katunayan, kung anong talian ng lokal na iglesia sa lupa, ay siyang tatalian sa langit. At kung maaari, ayaw mong ikaw ay ma-excommunicate sa isang lokal na iglesia if that is a well-ordered church. Kaya ang problema ay, ang alibay na lang o kaya ang pangkontra, hindi naman sila well-ordered church. Okay? Pero binigyan ko kayo na example, yung magulong iglesyang Korinto, ay sinabi ni Pablo, gawin niyo ang inyong tungkulin, bigay yan kay Satanas. Ano pa kung ito ay well-ordered church? Question? Meron kayong 7 minuto. At papalalahanan ako ni Ami sa 7 minuto. So,
question. Yung pong binasa niyo po kanina na Acts chapter Acts 15. So, meron po kasi yung after that, yung 16 verse 4. Yeah. You mentioned kanina yung sa chapter 16 verse 4. As they went on their way through the cities. Parang you mentioned kanina, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. Is this applicable sa modern church? That we have to mention? Yun po kasi ang pagkaunawa ko dun eh. Yung hindi na to applicable kasi ang point natin ito ay yung church sa Jerusalem, ang mga apostol ang nandoon. Kung makikita natin, ewan ko kung yung line of thought, tandaan natin nagsisimula pa lamang ang iglesia. No? At ang authority, pati si Pablo at si Bernabe at yung Christian sa Antioch, nakita nila na ang authority pagdating dito sa mga nanggugulo na nanggaling sa iglesia ay ang apostol na naroon mismo sa Jerusalem. At ang ginawa ni Pablo at ni Bernabe ay nag-report sila. Pero hindi sila kasama sa decision making. Wala yung pangalan nila eh. Nung sumulak na ang church at Jerusalem. Kaya pag sinabi natin, is this applicable sa atin? Number one, hindi na, wala na apostol. At itong konseho na itong kung tinatawag, nangamatay ng lahat ito. At sino na ngayon ang makikita natin, yan ang tatalakayin natin sa paragraph 8, ang kinikilala ng mga authority or officers sa lokal na iglesia ay ang elders tsaka ang deacon. Pero yun sabi ko nga, dapat makita natin na kung bakit authoritative ang Jerusalem Church dahil unique ang kanilang lokal posisyon dahil sila ay nandun ang mga apostol. Ngayon kapag ikaw ay tumutulad sa, pwede akong mangialam doon sa lokal na iglesia, kapalitan na natin ang pangalan mo, hindi ka na pastor, apostol ka na. Kasi hindi yan ang turo ng confession eh. Kahit ikaw ay isang theologian, dapat may respeto ka sa decision ng isang lokal na iglesia. Dahil ang otoridad ng lokal na iglesia ngayon ay hindi galing sa pastor, galing sa Panginoong Jesucristo. At kung tayo ay loobin ng Panginoon na lumawak, lumaki, dumami, at maging influential, nawa, huwag tayong magkaroon ng condescending attitude sa mga maliliit na iglesia lokal. Yung huwag tayong magmataas dahil kahit maliit sila ay may otoridad sila dahil ang otoridad nila ay galing sa ulo ng iglesia na si Jesus. Okay? 4 minutes. Pastor, Okay. ibig sabihin ito yung distinct difference ng Presbyterian at saka ng Congregational. Tama po, Pastor? Kaya tayo Baptist. Kasi yung Presbyterian, yung utos galing sa taas, tapos susundan ng mga ibang mga churches. Sa Reformed Baptist, yung independence tsaka yung autonomy ng bawat local church, which Congregationalism. Ang mga Reformed churches, lalo Presbyterian, parang copy-paste. Alam mo yung copy-paste? Nag-decide yung synod o nag-decide yung konseho, pagsak na kaagad sa church, sunod na lang sila. Dahil independent ang Baptist, yan ay desisyon ng iglesia. Tingnan nyo sa church discipline. Ang nag-excommunicate ay hindi ang pastor, kundi ang iglesia. Hindi ko alam kung paano ang practice ng Presbyterian sa excommunication. May makakapagsabi ba sa atin kung paano ang excommunication? Dahil sino pa ba ang pwedeng magsuri ng kasalanan at mali sa lokal na iglesia, kundi mga miyembro din ng lokal na iglesia. Doon sa mga hindi pa members at wala sa isipan yung maging miyembro ng isang lokal na iglesia, ito ang isang katuruan na
isang pribilehiyo na kayo ay nasa otoridad ng lokal na iglesia. Yung kabaligtaran, dahil ayaw niya ng authority, ayaw niya ng accountability, ayaw niya magpa-member. Lumalabas at lumilihis ito sa kaisipan ng Panginoon. Pastor, ano lang, share ko lang din siguro yung isang instance na yung sa Presbyterian, yung nagkakaroon ng political link doon sa, halimbawa, yung assigned na pastor sa isang local church na ang nangyayari ay napiplease nila yung minsan yung pinakamataas, na minsan napapabayaan nila yung nasa baba nila. So, meron akong isang kaibigan na pastor siya, tapos siya ay inalis dahil merong mga bali-balita, tapos hindi nagustuhan nung nasa itaas. So, ang nangyari ay affected yung local church na ang decision ay galing dun sa taas. Na sang nakikita kong disadvantage nung ganoong organizational structure ng isang Presbyterian compared dun sa Baptist. May tanong pa? Oh, you're at the mercy of the presbyters. Curiosity lang, Pastor, dito sa Pilipinas, dinig naman eh. Hindi na, di ba alam natin merong mga members ng association, merong mga hindi. Parang against sila dun sa concept na merong association. Could it be na ito yung main reason na takot siya, ang worry nila, yung association mag-lead towards congregationalism? Oo, pero isa yon. Kung minsan sabi ko nga, merong condescending attitude. Dahil para ba nakikita mo na may mali itong local church na to eh. Pero it doesn't follow na kung merong mali at ang mali na ito ay hindi doctrinal o kaya hindi naman ito ang mga apostate, ay ibig sabihin ay wala ka na respeto doon sa local church. Binigyan ko nga ng example, yung Corinthian church. Ang Corinthian church ay napakagulong iglesia. And yet, sinabi ni Pablo, ay alisin niyo yung taong ito. So, ang authority ay pinakikita ni Pablo na ang lokal na iglesia ng Corinto ay merong ganitong abilidad at otoridad na galing kay Kristo. Sabi niya, pag kayo nagtatagpo, yung presensya ni Kristo ay nasa inyong kalagitnaan. And so that is the special presence of Christ, nandun yung authority. Kaya, doon sa mismong, alambawa, amongst Reformed Baptist Church, kung merong ganong klaseng attitude, dapat mag-iba yun. At mawala yung ganong klaseng superior na mentalidad, especially kung matagal ka ng Reformed Baptist Church. Dapat pa nga magtulungan. Yun ang isang kagandahan ng Baptist, independent and yet merong interdependency. Napapanahon ba yung ating nag-aaral? Yun doon. Kung ang isang miyembro ay nadisiplina at kanyang napagtanto na mali ang kanyang nagawa hanggang sa dumating na punto na siya ay humarap sa iglesia at kinonfess ang kanyang pagkakamali. Is it not enough? Ito pa hindi sapat para tanggapin. Is it necessary na to prove the confession? Hindi ba ito ay relasyon na ng Diyos at between sa Diyos at ng nagkasala? At alam mo, ang isang na-excom at bumalik sa iglesia at aminin ang kanyang kasalanan, para sa akin, at para din sa mga ibang mga pastor sa association, is sufficient na may kababaang loob na pag-amin. Yung iba, ang sinasabi ay,
Ganun lang ba yun? Di ba? Para minsan, ganun lang yun na umamin siya at tayo ay handa na magpatawad. Tandaan din natin, wala namang perfect sa atin. In fact, tayo mga Christians should have this attitude na tayo ay marunong magpatawad. Ilang beses tayo magpatawad? Tandaan nyo? 7 beses ba? O 70 times 7? Biglang narinig ko yung isang preacher. Sa isang araw yun. Ha? Di ba? Ang point is, nandoon yung mapagpatawad nating attitude. Okay. Paano? Ito yung pangalawang tanong. Paano kung pakitang tao lang yun? Okay. Paano kung meron siyang ibang motibo na dahilan para bang tatapangan ko na yung aking mukha at tatayo na ako, aaminin ko na mali ako kahit sa isip ko, hindi mo ako mali. May mga ganon. What if? Mga hypothetical. Ang maliwanag, ang taong yun ay mananagot na sa Diyos. Okay? Tinanggap siya ng church na yung kanyang pagsisisi ay totoo. Pero kung ang puso niya ay hindi totoo at pagkukunwari lamang, ay doon sa Panginoong Jesucristo mananagot. Dahil hindi mo dapat niloloko ang local church. Dahil ang head, ang ulo ng local church ay ang Panginoong Jesucristo. Baka mas mabigat pa ang maranasan nun kung ganun ang kanyang motivasyon. So, maganda yung mga tanong na ganyan dahil may mga tanong na mapagduda na kulang yun. Kulang yun, yung ganong klase na pananalita. Well, hindi natin nababasa ang puso ng tao. Yun ang issue. Sa atin ay tinanggap ng church yung kanyang confession, face value, at kung may iba pang motive, the Lord will deal with that person. Okay, salamat. Patawarin, 5 minutes. Tayo manalangin.